Na-advance ko pala yung teksto nung ngayon. Pang first Sunday pala yung ating text ngayon. Pero ang tiningnan ko kasi yung significance nung dalawang gospel. Yung ating pong um, Advent, natapos siya nung Pasko. Kaya nagpapasalamat tayo sa mga nagsindi ng kandila. Medyo nag-adjust lang tayo doon sa mga pinabasa natin. Dahil tayo mga may edad na, minsan lumalabo na yung binabasa natin. Kaya panahon ng mga young people na mas maliwanag yung mata. Yung Matthew chapter 2, 1 to 12, ay may kinalaman pa rin po doon sa tinatawag nating the baby Jesus. Wherein, ang totoo nun, hindi na natiling baby si Jesus. Siya'y lumaki at nag-ministry, namatay at muling nabuhay. So para sa atin, sa mga Methodista, hindi tayo nakatingin doon sa pagiging baby niya. Kaya wala tayong Santo Niño. Yan. So kaya hindi po Niño ang pangalan ng Panginoon. Yan. Jesus. At maalala din natin doon sa binasa sa atin ni Kuya Rolando, nabanggit si Herodes na kasalukuyang namumuno sa kanilang bansa at nabalitaan niya na merong ipinanganak na hari na papalit na sa kanya, King of the Jews. Kaya Herodes was in great trouble. Meron siyang stress. Sino sa inyo ang may stress ngayon? Kamukha niyo si Herodes pag na-stress kayo. Sa stress ni Herodes, gumawa pa siya ng gimmick. Pinatawag niya yung mga pantas. Sabi niya kapag nakita nyo, sabihin nyo uli sa akin at sasamba din ako. So, kaya hindi ako naniniwalang wise men to mga to kasi balak pa nilang bumalik Kasi kung wise sila, dapat alam nila kung nagsisinungaling yung tao o hindi Pero sa bagay, magaling umarte siguro si Herodes. And then yung wise men, they believe hindi po ito yung mga three kings, They are not three kings. Merong kasing colonial mentality yung termang three kings. Pag nag-aral po kayo ng biblical history, ang three kings kasi meron siyang coloniality pagdating sa commercialism naman. So, the wise men from the east, galing sila sa east. Kasi yung direction na binabanggit nila doon, yung mga tao daw galing sa east are the wise persons. Yung mga nag-aral at pinaniniwalaan din na itong mga to ay mga kings of their yung kanilang pinanggalingan na lugar sa kanilang bansa. Kaya siguro tinawag silang three kings, pero it doesn't mean that they are three. They are three gifts. Mayroon tatlong regalo, na klase ng regalo, pero hindi nahulugan na tatlong regalo lang yon. Tatlong uri ng regalo na binigay itong mga taong ito. Probably, there are more than three. They are more than three or less than three, parang ganon. Ngayon, itong mga to, pinag-aaralan nila yung mga scriptures at nalaman nila from readings ay merong isang kakaibang hari na ipinanganak. At yun ay hinanap nila, pinagtanong-tanong nila hanggang sa makarating sila sa bansa kung saan nandoon si Herodes. Ano yung pwede nating makita dito? Lahat ng tao ay may hinahanap. Di po ba pag uwi nyo ng bahay, hindi nyo pwedeng iwasan yung hindi maghanap? Lalo na yung mga nanay, mahilig magligpit. Tapos pag darating yung asawa, saan mo nilagay yung aking ganito? Andito lang yan Dito sa parsonage, lagi nawawala yung kutsilyong maliit.
Nung nakaraan, pastor, nilagay lang namin dito, ba't nawawala ngayon? Iniisip ko, baka nandiyan si John John. Yung mga bagay na alam natin nandito lang sa lugar. Alam niyo, isa sa mga namana ko siguro sa tatay ko yon, mahilig po akong magpulot ng bagay, tapos ilalagay ko sa mga lugar. Halimbawa, para sa pako, para sa mga screw, para sa mga tornilyo. Meron ako mga lagayan. Kaya pag may panahon na kailangan ko yung isang bagay, alam ko kung nasaan. Meron pa rin akong noon nung ano ako, Balingkanaway. May office ang Balingkanaway din noon. Yung opisina ko magulo. Walang gumagalaw doon. Kasi parang mga teachers, yung gamit nila, nandun lang sa kanilang, pag ginalaw mo yun, maliligaw na yung isip niya. Kasi yung parang meron tayong bagay na nilalagyan, matatandaan natin yan sa nakita natin. Yun, ganon. So, lahat tayo, meron tinatawag na paghahanap. Depende kung ano hinahanap ninyo. Meron naghahanap ng magandang buhay. Meron naghahanap ng gulo. Ngayon, mag-New Year na. Sino yung mga nabarangay noon? Na ng tambutso. Mga kabataan, kung meron bang kabataan dito nagtatambutso, bawasan naman ninyo yung ganon. Pwede naman tayong sumigaw ng Happy New Year katulad ni Kuya Randy. Yan. Kahit doon sa kabilang bakod, narinig naman eh. Yung tipong wag tayong makasakit. Kasi masakit sa tenga din naman yun eh. Ako, ayaw ko yun dahil meron lang tayong certain level of decibel na kayang-kaya ng ating eardrum. Diba? Kaya pagka meron kayong kasama sa bahay na todo yung volume ng TV niya, bingi na yun. Kasi nabingi na siya sa bagay. So, meron tayong mga hinahanap sa buhay. At ano yun? Kayo po, kung tatanungin ko kayo, ano yung hinahanap ninyo? Yan, sulat natin mamaya yan sa mga papel natin, pre natin. Meron po ako ipapakita sa inyo na ginamit ng kantata. Pag paumihin ng mga nasa picture, sample lang naman. Ano po yung nakikita nyo rito? Sino po? Mga tao. Yung bumang mga tao na yan, malalaki o maliliit? Malusog. Sige po. Sa sarili ninyo, ano yung nakikita nyo pa? Di ba ang dami yung pwedeng makita? Kung titingnan nyo. Pero sa unang kita nyo, mga tao. Tama po ba ako? Hindi nyo ba nakitang meron langgam sa kamay? At saka si Ate Dayan, wala siyang eye bag rito. Di po. Sa picture, alam ko, ganito yan eh. Kapag picture nyo to, grupo kayo, anong unang-unang titingnan ninyo? Siyempre, ikaw, sabihin mo, kagwapo ko naman dyan. Ang ganda ko naman dyan. Tapos pangalawa, ano yung susunod na titingnan nyo? Kung sino yung katabi mo. O kaya yung sino yung pinakapangit. Yung meron kang titingnan, pero meron kang mas lalong titingnan. Kaya ako hindi ako masyadong nagpapapicture kasi ayoko makita yung tsura ko. Hindi ako photogenic. Yung mga photogenic, mga magaling sa pose yan eh. Ngiti pa lang, pang-ulam na eh. Yung pagkatingnan mo isang bagay, parang gustong-gusto mo siyang tinitingnan kasi maganda. Pero kapag pangit ka, gusto mo itapon. Naalala ko yung sinasabi ni Kuya Arnold noon pagka nagla-live tayo, ang lagi nakikita sa kanya yung balikat niya. Ewan ko lang ngayon kung nakikita pa ba. Tapos sabi pa niya, yung pa rin ang damit ko, sabi niya. Yung sabihin, nakikita niya yung sarili niya na nasa doon sa camera. Pero ngayon, nilayo na natin. Tinaas pa. Kasi maganda na yung tripod. Sa buhay ng isang tao, sa buhay natin habang nagtatrabaho tayo, ano ba talaga yung nahanap natin? What are we looking for? Halimbawa kayo, sa pamilya ninyo, ano yung gusto nyong tinitingnan? Ano yung gusto nyong makikita? Si Nanay Lydia nga, hinahanap niya yung gusto niyang hanapin eh. Kaya napapalayo siya.
Marami tayong mga bagay na gusto nating hanapin. Meron po akong 3 suggestion for 2024 and onwards na gusto kong makita ninyo, i-consider ninyo, para matagpuan ninyo yung hinahanap ninyo. Una, tingnan ninyo kung yung hinahanap natin ay importante. Yung tinatawag na significance. Hindi lahat ng bagay ay pwede nating ubusin yung panahon natin sa wala namang importante. Sabi natin, lahat naman ng bagay, importante, Pastor. Maging yung isang botones. Di ba pag natatanggalan tayo ng botones, hanahayaan na natin? Pero pagdating ng araw, pag kailangan mo yung damit, walang botones, ano sabi mo? Sana pinulot ko yun. Kahit yung maliit na bagay sa palagay mo, walang importante, meron yun. At tulad yung alambring manipis. Dito, pagka may kasal, pag walang kasal, di nila pinapansin yun. Nandyan lang yan. Ganyan. Para yung kutsilyo, pagka hindi ginagamit, andun lang yun. Pero pag kailangan mo na, nasaan na nga pala yun? Minsan nag-aaway na kayo sa bahay kasi hindi mo makita. Kasi yung panahon na yon, importante siya. Kaya nga mga kapatid, kailangan makita natin sa buhay natin, ano ba yung mga pinaka-importante? Yung pinaka-kailangan. Hanapin natin. At pagkatapos, i-consider natin siya na parang, ito yung muna yung mahalaga. Halimbawa, sa church natin, ano ba yung, dito hindi tayo katulad ng ibang church na kung ano yung ginagawa nila sa kapilya nila. Tayo inuuna natin yung ano ba yung pinaka-mas importante. Kaya kung meron mang changes dyan, nababago yung isang desisyon, kasi mas importante unahin muna natin to. Yung urgent at saka yung merong talagang kailangan. Okay? So, naalala ko si Apong Taliwaga, si Apong John, Pastor John. Hindi siya magastos. Hindi dahil Ilocano din siya. Hindi ako naniniwalang kuripot ang Ilocano. Tapos kuripot ang ibang mga Kapampangan. Yung tipong hindi sila magkokos ng money just because gusto lang nilang magpasikat. Gusto nilang maging okay sila. Okay din naman yun Kaso, meron silang tinatawag na priority. Alam nyo, nung mapisita ko ang bahay nila Pastor Taliwaga dyan sa Guevara, nakita ko yung bahay na pinatayo niya. Siguro kakatipid niya yon. Meron siyang pabilog na hagdan. Sabihin, kaya pala itong taong ito, hindi gumagastos ng malaki, meron siyang pinapagawang bahay. Ano ba naman ang mapapagawang bahay ng isang pastor? Di ba? Sa sweldo o allowance ng isang manggagawa, kaya ba magpatayo ng isang malaking bahay? Yun lang long span. Ubos na yung 1 month salary Ultimong yung mga materyales, semento, blocks, mga bakal, mauubos talaga ang salary. Tapos may sakit pa yung anak niya, di ba? Ano pangalan nun? Yung naan sa tiyan, di ba? Hindi siya ganun. Kaya naintindihan ko sila Ako pagka kino-comment nilang, kuripot naman yan. Ako naintindihan ko sila, kuripot din kasi ako Kasi meron akong priority. Parang meron tayong priority. Bagamat dito sa inyo, isa sa may na-appreciate ko, pagka meron kayong okasyon, talagang nabubusog lahat. Pinagmalaki ko nga, sabi ko, alam nyo, sa St. Paul, pinakain na ako, tapos may pasyaron pa. Ganon silang magmahal ng mga manggagawa nila, kako. Ang masakit pa dyan, iinggitin pa nila yung iba. Si pastor namin, pinadalan namin. Biro lang. Yung tipong, nakikita mo niyo po ba yung atin, meron tayong generosity at the same time, meron tayong priority. So, tinitingnan natin, ano ba yung pinakakailangan muna? Na ngayon, 2024, ano ang pinakakailangan natin? Health. Baka naman mabalitaan natin, tapos na tayo kay dengue, tapos na tayo kay COVID, ano yung susunod? Kailangan medyo lagyan natin ng konting allotted na bagay pagdating sa health. Magsumba kayo, tayo mga malalaki na yung tiyan ngayon. Yung mga medyo lumaki na yung bilbil.
Hayaan nyo na muna si Tarel ko. Total, ganyan, sanay na tayo nagba-brand out. Magsumba tayo, mag-health kayo. Mga kapatid kong nurse, kapatid nating nurse, bigyan nyo kami ng tips. Kasi kayo ang medyo nakakaintindi sa health. Kami mga albularyo, hanggang dahon lang kami. So, you give us simple reminders about health tips, mga ganon. So, andyan si Ate Mercy. Yan, si Ate Mercy, pwede natin siyang hingin din. Si mga hospital, nurse wing. So, mga bagay na pwede nating hingin sa kanila. Okay? So, importante, number 1, ngayon, maliban sa construction ng bahay, health. Nako nyo, kailangan natin ng health. Kasi ano bang klaseng pinapagawa mo, kahit malaki pa yan, kung tinamaan ka na ng sakit, mauubos yan. Tingnan nyo si kuya ko. Ayaw niyang magpaawat. Diabetic na siya. Tapos ngayon tinamaan pa ng appendix. So wala siyang magawa. Kundi magpa-hospital. Ayaw ko rin naman ma-hospital katulad nun. Okay, number 2. Humingi ka ng impormasyon. Look for certain informations. Di ba pag bibili kayo ng product, meron siyang information sa sa package. O, di ba? Ingredients, nutritional packs. Ewan ko sa inyo, baka pag bumibili kayo sa grocery, pwede na to. Hindi nyo na tinitingnan. Alam nyo, meron mga sangkap ng iniinom natin, ng sarap-sarap pag iniinom nyo, meron palang sangkap para sa shampoo, sangkap para sa toilet cleaner, meron pala siyang sangkap para sa ganito, na tinutrik nyo sa katawan ninyo, pagdating ng panahon, naiipon yun. At yun ang tumitira at nagkaka-cancer tayo. O para sa mga nakakaintindi sa akin, ang cancer po nasa katawan na natin. Cancer cell ang tawag diyan. Nagtataka ko, meron ba lang vaccine ng anti-cancer? Kasi yung apo ni Pastor Cedes, binaksin daw ng anti-cancer. Sabi ko, bakit mo naman lalabanan yung cancer kung wala pa naman talagang malalang cancer? Baka chemo na po yun ang kailangan nilo. Meron tayong tinatawag na cancer cell sa katawan. Bahagi yun ng balance natin. Pagka yun ay lumami at naging part siya ng sistemang hindi maganda, nagiging cancer talaga yung sakit. Kaya tawag niyang cancer. So, impormasyon. Total, palagi naman nating hawak ang mga cellphone natin. Palagi tayo nakatutok sa mga screen ng ating mga laptop or desktop. Minsan naman, mag-Google naman kayo. Tanungin niyo muna doon sa Google, how to avoid certain illnesses. Di ba ang dami naman mga YouTube dyan? Nandiyan na si Willie Ong, si Dr. Atoy, sila, di ba yung mga yan? Tapos, pag-aralan niyo mabuti. Bakit kaya lagi akong nahihilo? Kapag mo naman po kasahan si John Lloyd, puro na lang kay Bay Jessic. Meron naman pong mga bagay na pwede nating matutunan. Manood kayo ng mga bagay na pinag-aaralan, katulad sa TV. Ano ba yung nasa Channel 7, yung Salamat Doc. Mag-uwi nyo ng bahay, merong isang palabas doon, Salamat Doc, makinig kayo roon. Maghanap kayo ng impormasyon para hindi tayo magkaroon ng malalang mga sakit. At pangalawa, makinig kayo sa mga nagdadakdak sa inyo. Bawasan mo na yung alak na yan, makakasakit ka. Sabi mo, madalang lang naman to eh. Wow, madalang once a day. Yung tipong makinig po tayo sa mga impormasyon. Alam niyo kung bakit ko sinasabi to, mga kapatid? Kasi ayaw nilang mawala kayo. Ayaw nilang magkasakit kayo. Alam niyo kung bakit pag nagkasakit kayo, problema din yun eh. Problema magbabantay, sana hanapin pambayad sa ospital, mag-maintenance pa kayo. Ang masakit pa dyan, magda-diaper kayo. Yung mga bagay na ayaw mo mangyari sa'yo, precaution is better than cure. Ako, isa sa mga matitigas sa ulo. Bawal na sa akin yung maraming kanin, pero gustong-gusto kong kumakain ng kanin. Sabi ko, yun na lang ang kaligayahan ko, babawalan mo pa. Kaya, kahit anong i-offer nyong lechon sa akin, dead ma lang ako dyan. Napansin nyo? Soft drinks.
Ay, soft drinks. Sino sa inyo nagpainom na ng soft drinks sa akin? Meron? Oh, nakita nyo ko uminom? Hindi. Ganun po ang self-control ko. Kasi natutunan ko yan sa kaka-YouTube ko. Kaya pag nakikita nyo nagsa-cellphone ako, wala akong kachat. Meron lang talagang mga bagay na dapat lang pag-usapan. Kasi parang natutunan ko nung COVID. Isa sa mga natutunan ko ay yung paalagahan mo yung katawan mo. Kaya ako, naniniwala ko, baka abutin ko pa yung lampas ng 80. Mga 80 and 3 months. Hindi, biro lang. Yung tipong gusto nating lumakas, lumago yung ating kalusugan, yung katulad ngayon, puro tayo may ubo. Ano ba yung reason yan? Baka masarap yung iniinom nating mga malalamig. O, di ba? Kuya, nagkakape ka, tapos bigla ka iinom ng malamig. O, alam nyo kung ano reason nun? Di ba, nakita nyo yung baso, lagyan nyo ng mainit na tubig? Pagkatapos, pag naalis nyo yung mainit na tubig, lagyan nyo ng malamig na tubig, ano mangyayari? Magka-crack, di ba? O, subukan nyo sa katawan nyo yun. Umiinom ka ng mainit, tapos bigla kang inom ng malamig. O, yung mga nagpapaitan ng baka, kakain kayo ng baka, tapos bigla kayong inom ng malamig. O, ano yon? Kung yung sebo nga lumulutang, paano pa kaya kung sa bitukan nyo? Impormasyon ang sinasabi ko. You must learn from what others' failures. Alam nyo, gusto kong mabalik yung tradition noon na ang mga matatanda umaabot ng 90 plus. Si Apong Kati, ilang taon siya? 90, 94? 83? O, sino matanda ngayon dito? Si Nanay Lydia, o sino pa? Gusto niyo po bang tayo, mga young people, kayo, aabot kayo ng edad nila na pwede pa kayong magbisikleta? Di ba? Ang hirap po nun. Yung kailangan meron tayong impormasyon at pahalagahan natin ang impormasyon. Okay, ito pa po. Siguro mga parang resolution na rin natin, no? Sa pagluluto naman po ninyo, mga nanay, gawin nyo naman pong nutritional. Yung pinapakain natin, pinababaon sa anak. Hindi porket madaling lutuin ng hotdog, madaling lutuin ng Lucino, madaling nag-order sa Panda at saka Food Grab, pwede naman sa Jollibee, pwede naman sa McDo. Minsan-minsan, mag-detox naman po kayo. O, ano naman yung detox? Kailangan yung lahat ng toxic sa katawan mailabas. Ano ba yun? O, maghanap kayo na pwede nyo maging source noon. Ang dami po sa butika. Ako po kasi nagtinda rin po ako ng mga detox capsule. Alam nyo, pag kayong detox, mararamdaman nyo na yung pinapawisan ka, mabaho. Muutot ka. Ay, naka-online pala tayo. Yung naglalabas ka ng toxic sa katawan, yung naglabas ka ng liquid sa katawan mo, yung mabaho, may amoy, huwag kayong matakot doon. Detoxification po ang tawag doon. Yung lumuluha po kayo, hindi po yan problema. Didetox ng mata yung anuman meron kayo. Kahit yung ano lumalabas sa atin, detoxification po yun. Part yan ng system ng katawan natin. Pagdating naman po sa ating spiritual life, kailangan magganap din po tayo ng impormasyon. Hindi porket narinig kayo rito, tama na yung sinasabi ng preacher, okay na. Hindi po. Alam nyo, sa ibang denomination, nagbubuklat sila ng Bible. Okay, tulad ngayon, sino nagbubukas ng Bible sa inyo habang nagsasalita ako? Di ba wala? Tama kayo sabi ni Pastor. Itong mga pantas na to, they are wise men. They are looking for the scripture and they're asking questions. Saan pinanganak yung batang ganito, nakasulat sa kasulatan? Nagtatanong sila. Ask informations. O baka naman nahihiya tayo. Alam nyo, minsan, nakwento ko na sa inyo, hinanap namin yung Church ng Kalangitan. Sa kakatanong namin, doon kami napunta sa Ram site. Minsan, mag-ingat din po tayo sa kakatanong. Tanong kung tama ba yung sagot. Alam mo, yung mga kapatid nating Aita,
At sabihin nila, ay, dyan lang po yun. Kanya, yung pala 7 bundok na yung nadaanan mo, dyan lang sa kanila yon. Yun po. Minsan nagpunta rin po kami ng Dagupan yata yun. Naarkila yung aking pickup noon. sa kagustuhan kong mag-shortcut, nagtanong ako, ito po bang daan na to palabas ng ganitong munisipyo? Ay, opo, sabi nung pinagtanungan namin. Diretso lang po ito. Oh, diretso lang. Oh, kakadiretso namin, 3 oras na kami hindi pa nakakarating. Yung palang puro pispa ng nadaanan namin. Kumisan po, may maganda rin yung nagtatanong, kaso ingat lang sa informations. Verified. Dapat bine-verify natin. Minsan meron kayong marinig, tulad yung problema sa isang church. Dahil yung mga membro, pinagsama sa flower offering, magkaaway pala. Pinagsama ngayon. Meron bang ganun dito? Pinagsama ngayon. Sabi nung isa, sabihin nyo, ay, si ano na lang ang mag-flower offering. Asausapin niyo yung asawa ko, sabi niya. Aba, pagdating doon sa tao, sabi ni ganito, ikaw na lang daw ang kausapin. Siyempre, alam mo yung word na pag na-relay na siya, nagbabago kasi siya eh. Pero ang pinasabi niya, ay, baka pwedeng yung asawa ko na lang ang kausapin ninyo. Pagdating doon sa tao, ano? Ako na yung kausapin? So, nag-aaway pa rin sila. Parang membro yun. Yung tipong hindi naalis yung sama ng loob kasi depende doon sa nagdadala. Kaya tayo kumisan, yung information na nakakarating sa inyo, i-verify nyo muna. I-verify muna natin. Baka yung hindi yun ang sinabi niya. Katulad yung hawak niya yung kamay niya, naglalakad sila, kanya ganon. Yung dumating sa'yo, nakahalik na siya. Nadoble na. Yung mga, ayoko rin gumabanggit ng pangalan kasi nakaka-insulto rin po sabihin mo, ay si Marites yun, di po. Ako po, very particular ako doon sa ayokong bumabanggit ng ganon. Kasi may taong Marites ang pangalan. Baka mamaya, ma-negative sa kanila yon. At ayoko rin po yung Marisol dahil may Marisol dito. Kasi po, mag-ingat lang po tayo doon sa pakikinig ng mga information. Nagiging pangit siya kapag hindi mo siya binerify. So, ganun po. Pangatlo, look for implications ng mga hinahanap natin. Halimbawa, gusto nating magkaroon ng ganito na mag-business ka. Halimbawa, mag-business ka. Nakita mo maganda yung business ng mga kasama mo doon. Magtatayo ka rin ng ganon. Nagtanong-tanong ka, anong gagawin. Pero i-consider mo pa rin yung implication. Pag nagtayo ba ako ng ganitong business, hindi siya maapektuhan. Di ba sa Pilipino, kapag nagtayo ng sari-sari store yung isa, magtatayo lahat. Yung dating customer niya, 100, dahil 7 kayong nagtayo, tigta 30 na lang, ay tigta 10 na lang. So, implication, ibig sabihin, minsan, hindi na po naman lahat ng bagay ay pwede nating gayahin or gawin. At tulad sa atin, marami tayong innovations. So, hindi pwedeng gawin sa ibang church. Hindi na nila magagawa. So, sabi ko nga, kung ano yung contextualize na kailangan ninyo sa isang lugar, gawin mo yon. Halimbawa, sa pamilya ninyo, hindi porket summa cum laude yung kuya, dapat yung bunso ganun din. May implication po sa kanya yon. Halimbawa, gumraduate yung kapatid, yung pangalawa, pangatlo, pangapat, yung kuya hanggang ngayon nag-aaral pa rin. Wag naman po nating sisihin na napabaya siya. Kumbaga, meron talagang panahon. Yung panahon na kung saan tinitingnan natin, ano ba yung nababuo nito? Katulad ni Herodes, alam niya yung katotohanan na merong ipinanganak na hari. At alam niya kung nasaan ito kung tutuusin. Kasi, kung magtatanong lang siya na maayos. Pero dahil alam ng tao na hindi siya mabuting tao na makakaalam ng impormasyon, hindi pinasanggit sa kanya. Hindi binabanggit sa kanya ng mga Hudyo. Kumbaga, inilihim nila kay Herodes. Nung makita ng mga pantas, yung batang si Jesus, siyempre, ang magiging kwento nun, nakita ang mga pantas sa ganitong lugar, sa Bethlehem. Kaya naalala ninyo, hindi sigurado si Herodes kung saan doon sa Bethlehem.
Kaya ang ginawa ni Herodes, pinapatay niya lahat ng 2 years old pababa. Itong si Herodes, hindi niya nakita yung implication. Ang alam niya, tama yung kanyang ginagawa. Namatay ang halos maraming sanggol na walang kamalay-malay. The first massacre in the Bible during the time of Jesus. Sipin mo, 2 years old pababa, ano ang kasalanan ng mga yon? Kung meron mang bagay na pwede nating makita, si Jesus ay hindi lang namatay para sa atin, but meron ding mga namatay dahil sa Kanya. Sila ang mga first martyr, yung mga sanggol na to. Kasi dahil sa pagkapanganak ni Jesus, sila ay nadamay doon sa galit ni Herodes. Merong implications. Some implications are very difficult. Sabi nga, minsan yung nangyayari sa buhay natin, ang sakit, ang hirap, pero part sila ng tinatawag nating buhay. Kaya nga, yung pagpasok ng mga pantas sa bahay nung saan pinanganak si Jesus, hindi ito parang joy to the world. Kaya hindi ko ginamit yung look eh. Yung pagkapanganak ni Jesus, hindi siya joy to the world lang. Hindi yung nagkakaroling sila. Yung pagkapanganak ni Jesus, may kasamang threat, may kasamang death. Kaya po yung Christmas, hindi siya laging merry. Hindi lang laging Happy New Year. Merong talagang mga bagay na nangyayari. Kaya maging handa tayo. Maging prepared tayo sa mga to. Tandaan nyo, ang 2024, hindi tayo umaasa sa mga hula, pero umaasa tayo kung ano magagawa ng Diyos. Sa panahon na darating, wala tayong pwedeng maging weapon or panangga sa buhay, kundi yung tayo ay sumampalataya sa Panginoon. Pangalawa, panalangin. Manalangin tayo lagi. Hindi natin alam ang mangyayari eh. Mayroong mga sitwasyon sa buhay natin, akala natin okay na eh. Yung mga bagay na pwede tayo. Kung nasaan ka ngayon, nagtatrabaho ka, meron kang pinagkakabalan sa buhay, focus ka dyan, unti-unti mong abutin ang pangarap mo na tayo ay patuloy na sumasampalataya sa Panginoon. Patuloy na naglilingkod sa Diyos. There are certain time susubukan ka ng dyablo. Susubukan ka niya. Kung hindi kaya sa maliit na bagay, lalakihan pa niya. Mas mabigat pa nga eh. Kaya ang pwede nating maging sanggalang dyan, suot natin yung baluti ng tagumpay. Sa mga kabataan, napakalaki ng challenge sa inyo ng kasalukuyang panahon. Kaya kung lahat ng bagay, hindi tayo magiging matibay, hindi tayo magiging matatag, posibilidad, bibigay tayo. Kaya ang role natin as a church, magtulungan tayo. Magpanalanginan tayo. Harapin natin ang buhay na tayo sama-sama. Hindi lang si Kristiyangles ang sama-sama. Tayong mga Metodista, kung pwede tayong tumapik ng balikat ng kapatid natin, kaya mo yan kapatid. Huwag na tayong maging parte ng pagtulak. Tulak natin sa paglilingkod, pero wag yung ganun. Huwag tayong maging parte ng hiwalay. Huwag na tayong sumama doon sa mga umihiwalay. Marami na po kasi sumama. Doon tayo sa kapit. Kumapit tayo sa Panginoon. Subukan nating manatili. Yung tema natin ngayon sa anniversary, bagamat nahihirapan silang tunin yung pinakamagandang tema, hinihintay na yan natin, kasi ilalagay na natin dito. Basta manalangin tayo. Ano sabi Kuya Arnold? Jeremiah? Pag tumawag ka, tutugunin kita. Gusto pa natin dugtongin yun eh. Pag tumawag ka, nandyan lang ako.
God is with us. God is our companion. God is our strong foundation. Mga kapatid, sa St. Paul UMC, ako, totoo lang, wala akong certainty about my ministry, kung saan ako dadalhin ng Panginoon, doon ako eh. Pero the year 2024, nang nasisigurado ko sa inyo, kasama niyo ako hanggang July. Kasama niyo ako maglilingkod. Pag binalik ako ng DF ng obispo rito, magkakasama tayo the year 2024. Kaya hanggang kasama po natin kayo, kasama ko kayo, samahan niyo naman po kami. Huwag niyo kaming iiwan sa ere. Kahit wala na tayong, kahit pudpud na yung sapatos ni Pastor Tadeo noon, at pudpud na rin yung gulong ng motor natin, sama-sama pa rin po tayo. Sisindihan natin mamaya yung kandila ng liwanag ng Panginoon. Sana, pag makita nyo magkakasama na yung kandila, kasama ko din kayo doon. Huwag niyong hayaang mamatay. At kung meron mang panahon na namamatay ito, sindihan nyo ulit. Tapos tulungan nyo akong hanapin yung mga namatay na kandila, yung mga nanlamig, at pag-pray po natin. Gusto ko pong bumalik yung nakita ko noon dito, yung kumukuha ng upuan si Bro Arnel, wala na kasing maupuan. Ngayon, sobra na yata luwang. Nasaan na po yung iba? Kaya mga kapatid, samahan niyo po kami, samahan ko kayo sa lahat ng gagawin natin. May mga bagay tayo nakikita na natatagpuan natin, pero di naman tayo dapat talaga nakaukol o napopokus sa mga bagay na walang gaano kahalagahan. Pagkus, tumuon ng ating pansin, Panginoon, na siyang dahilan ng ating buhay. Let us focus ourselves in faith, in service, and in ministry for the Lord. Nothing more, nothing less. Yung lahat ng bagay na meron tayo ngayon, i-enjoy lang natin. Pero wag nating kalimutan, naglilingkod tayo, nagpapagal tayo, bumabangon tayo tuwing umaga para sa kapurihan at paglilingkod sa Diyos. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.